Isa na naman pong masaya, maligaya, masigla, mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat, JSCF family. Welcome back to our Sunday worship service here on YouTube live streaming in your home. So, bagamat continue pa rin, nag-extend pa po ata ang ating gobyerno sa ating ECQ, tayo po ay mananatili at mapapatuloy sa ating live streaming via YouTube, via our YouTube channel, para ipagpatuloy ang ating pananampalataya, pagpuri, pagbasa at paghayag ng salita ng Diyos, di lamang sa mga kapatiran dito sa dakong ito, kundi sa mga kapatiran na nasa iba't ibang dako ng mundo. Kaya let's share this Sunday worship service using our social medias, para hindi lamang sa atin tayo lang nagsasama-sama at ibahagi rin natin ito sa iba't ibang tao, ibahagi natin ito sa mga ating mga pamilya, okay? So, bago tayo magsimula, tayo ay magbabasa muna ng isang salin mula sa Mga Awit chapter 29. Sabay-sabay po natin basahin. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh naririnig sa ibabaw ng dagat. Ang dakilang Diyos ay nagpapakidlat. Umaalingaw-ngaw at naririnig ng lahat. Tinig ni Yahweh makapangyarihan at punong-puno ng kadakilaan. Maging mga punong sedar ng Lebanon, sa tinig ni Yahweh mawawasak ang mga iyon. Parang guyang pinalulundag niya ang mga bundok ng Lebanon. Parang torong pinalulukso niya ang bundok Hermon. Dahil sa tinig ni Yahweh, kidlat ay gumuguhit. Kapag siya'y nagsalita, disyerto'y nayayanig. Inuuga niya pati ang ilang ng Kades. Sa tinig ni Yahweh, mga usay napapaanak at nakakalbo pati ang mga gubat. Lahat ng nasa templo'y sumisigaw, ang Diyos ay papurihan. Si Yahweh naghahari sa mga kalaliman, nakaupo sa trono bilang hari kailanman. Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Tayo pa ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa panibagong araw na nandirito kami at nagtitipon-tipon para sa Sunday worship, Lord God. Nawa po ay gabayan niyo po ang buong service na to. Nawa po kayo po ang manguna, kayo po ang maging sentro ng Sunday service nito at ng buong programa, Lord God. Basbasan niyo po ang mga taong gumagawa nito, Lord God, upang mapagpatuloy ang Sunday service at hindi mahinto dahil lamang sa COVID-19, Lord God. Basbasan niyo po ang bawat isa, Lord God. Ito lamang po ang masamat dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpapatuloy na. Dediretso na po tayo sa ating praise and worship. One with God, the Lord Most High.
you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Name it is. The name of Jesus. Let's continue to bow our head. Raise our prayers to our own God who's in heaven, listening to us. Hold you, the fates are before you. You silence the post of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus.
magandang umaga na naman po para po sa ating lahat. Sino dito excited? Aminin, excited kayo na magbulay-bulayan, pagbulay-bulayan at pag-aralan ang salita ng Diyos ngayong umaga. No? Excited kayo? Palakpakan natin nag-iisang Panginoon, no? Sapagkat ang kanyang biyaya ay sapat, ang kanyang grasya ay sapat. No? Napakasaya no, na nandirito na naman tayo panibagong umaga, panibagong linggo, at panibagong araw na ating pagbubulay-bulayan at pag-aaralan ng salita ng Diyos. Ang pangamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay understanding God when He doesn't make sense. Or ang pag-uunawa sa ating Panginoon pag ang mga bagay sa ating paligid ay hindi natin maintindihan. Despite ng ating mga tinatahak na daan ay magaan, perpekto, in between that, merong mga struggles na nangyayari sa ating buhay. Which means, nagkakaroon tayo ng problema, nagkakaroon tayo ng pagsubok na hindi natin maintindihan dahil sumusunod naman tayo sa alintuntunin o di kaya sa mga kagustuhan ng ating Panginoon. Na lahat ng ating plano ay inaalay natin sa Kanya at sinusunod natin ang bawat plano at bawat plano natin sa buhay ay pinagbibigay paalam natin sa Kanya. Pero may mga sitwasyon pa rin na nangyayari sa ating buhay na hindi natin maintindihan bakit nangyayari. Sa ating pagbubulay-bulayan na bersikulo, no, na skriptura, ay alam ko na marami sa atin na ito ang life verse. Diba? Buklatin po natin ating Biblia sa Jeremiah 29, verses 11 to 13. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa panibagong araw na aming pagbubulay-bulayan ang inyong salita, Lord God. Basbasan niyo po kami. Basbasan niyo po ang aming puso at isipan, Lord God. Nawa po ay aming maintindihan ang inyong mensahe upang maipahagi rin ito sa iba, Lord God. At higit sa lahat, ang maisagawa ito sa aming pamumuhay. Ito lamang po ang aming samot dalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami sa atin ito ang Bible verse, no? Pero ilan lang sa atin ang nakakaintindi ng talagang ibig sabihin nitong Bible verse na ito. Taas ng kamay kung alam niyo itong Bible verse na to. Diba? Taas rin ang kamay kung isa sa inyo ay ito ang life verse. Diba? Pero naintindihan ba natin ang ibig sabihin nito? About detail, about salita, about paragraph, at salaysay na pinakita dito at pinabasa sa atin ay talaga bang naunawaan natin or ito lang ay masabi nating life verse lang natin? Diba? Sa kaligitnaan ng mga perfect na pangyayari sa ating buhay, madalas ito pa rin ang mga tanong natin kapag nagkakaroon tayo ng mga hindi natin maintindihan sa mga pinagdadaanan natin ngayon. Number 1 question, why is that sometimes in the middle of God's good plan, something happens that just doesn't make sense? Number 2, what do you do when God's good plan for your life seems to go sideways? When instead of everything going right, you feel and everyone feel it is wrong. And why does it happen? Why does this happen? Naniniwala ka na
Ibinibigay mo na ang buong buhay mo sa ating Panginoon. Halos sundin mo na siya araw-araw. Halos ma-perfect mo na ang Biblia, ang salita, ang kaugalian ng Diyos. Pero may mga pagkakataon pa rin sa ating buhay na meron pa rin tayong pinagdadaan ng hirap. Lord, inaalay ko naman buhay ko Diba? Minsan ito yung tanong natin, Lord, saan ako nagkulang? Saan ako nagkulang sa paniniwala at pagsamba sa inyo? Bakit ko pa rin ito nararamdaman? Diba? Sometimes, diba, quite frankly, when you hear that God is good and He has good plans in store for your life, you generally come to a simple conclusion. Everything that happens in my life is going to be good. Minsan ganun. Diba? Madalas ganun. Inaasa mo kaagad na wala ka ng pagdadaan ng hirap. Na wala kang problemang pagdadaanan at dadaanan sa inyong pananampalataya, sa inyong buhay spiritual. Wala ka ng pagsubok na pagdadaanan. Paano pag dumating ang pagkakataon at panahon nang nagkaroon kayo ng pagsubok? Anong gagawin ninyo? Diba? Madalas sa atin, diba? We are higher. We have higher expectations. Lagpas ulo. Diba? Minsan lagpas sa ulo lagpas ulo ang expectation natin minsan sa tao. Minsan sa ating Kristiyano. 'Di ba? Once na Kristiyano ka, people will get higher expectation from you. Seeing you perfect things. Dapat hindi mo 'to ginagawa. Dapat hindi mo 'to ugali. Dapat hindi ito yung mga halimbawa na ipinapakita mo sa mga kabataan na nakakakita sa iyo. Lalo-lalo na kapag pastor ka na. Hindi kaya isa ka sa mga miyembro ng mga bawat ministry sa inyong mga local churches at saka sa mga mega churches. Diba? People have higher expectation pag alam nila ikaw ay Kristiyano. Amen. Katulad din yan sa trabaho. If your boss knows na alam mo lahat gawin, he will expect high from you. Diba? Kung kaya mo gawin lahat, that will be his expectation. Paano kapag yung mga expectation natin sa buhay, no? Ay hindi natin nakukuha? What will we do? We have a higher expectation. Minsan may katulad ba tayo ng mga bata na kapag hindi nakuha yung laruan, umiiyak, nagwawala. Andiyan sa tabi, nakasulok, umiiyak, nagwawala. Ayoko na sa inyo, Panginoon. Hindi mo naman binigay ang aking kagustuhan, ang aking kahilingan. Yun ba ang gagawin natin? Hindi ko naman sinasabi na i-lower ninyo ang expectation ninyo. It's okay to expect something good in return. It's okay to expect something good in your life. But what will you do if that expectation didn't exceed on what you want? On what exactly you want in life? Pag hindi yun yung binigay ng isang tao sa iyo, anong gagawin mo? Think. Anong gagawin mo? In Romans 8:28, no, basahin po natin, buklatin natin ang ating Biblia sa Romans 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya
upang maging tulad ng kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang nagsasabi dito, 'di ba? Alam natin sa lahat ng lahat ng bagay ay gumagawa ng Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay ay mabuti. Amen? Kung meron man tayong pinagdadaanan ngayon sa buhay natin, ay tayo maggalak pa rin. Tayo po rin po ay manatili sa kanyang piling, sa kanyang pangako, no? Stay tayo. Diba? Ang mga pagsubok is normal. Pag walang pagsubok, sabi nga nila, ang boring ng life pag walang pagsubok. Life is so boring without a problem. Life is so boring without struggles. Do you know why? Paano ka titibay kung walang pagsubok? Kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa ating Panginoong Hesus, handa ka magtiwala. Sa kalagitnaan ng pagsubok, sa unos, ay nagtitiwala ka sa ating Panginoon. At hindi mo sinasayang ang oras mo, no, na lumulugmok, andyan lang sa tabi, umiiyak. Pag nadapa ka, bangon. Pag sumubsob ka, bangon. Pag tinulak ka, di ba? Tumayo ka. Amen? Number 2 is elevation. Elevation. No, hindi elevator. Elevation. The second reason God doesn't make sense sometimes is because His thinking is far above ours. Ang pag-iisip ng Panginoon, ang plano ng Panginoon ay mas mataas pa sa mga plano natin. Ang pag-iisip ng Panginoon ay mas mataas pa sa mga iniisip natin. Problema pa lang natin, may solusyon ng Panginoon. Amen? Alam ng Panginoon ang mangyayari sa bukas, sa kinabukasan at sa mga susunod pa na araw. At alam ng Panginoon kung anong ikakabuti at ikakasama natin bilang kanyang mga anak. Amen? His thinking is far above ours. Diba? Sabi nga dito, bago pa lang tayo nabuhay, alam na ng Diyos, o bago pa tayo likhain ng Diyos, alam na ng Diyos na kailangan natin ng hangin, kailangan natin ng tubig, kailangan natin ng pagkain, halaman, karne. Diba? Kaya nga sa Genesis, diba? Ginawa muna niya ang mundo. Diba? Ginawa niya ang mundo, ang karagatan, ang bawat lalawigan, ang bawat bundok, ang bawat isda, at mga hayop. Nilikha niya muna bago siya maglikha ng tao. That's His thinking. Amen? Mas advanced pa. Kaya kung meron kang pagsubok na pinagdadaanan ngayon sa buhay, think forward. Malalagpasan mo rin ito. Amen? That thinking, malalagpasan ko rin ito. Why? Because I have God. I have Jesus in my life who will restore me, supply me, who will guide me and be with me and not letting me strike o di kaya pagdaanan yon na mag-isa. Ang gusto ng Panginoon ay sabay kayong pupuksa at sabay ninyong pagdadaanan yon at malalagpasan ninyo yun. Tiwala lang sa inyo, sa ating Panginoon. Amen? Sa Isaiah 55:8-9, chapter 55, verses 8-9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan.
Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Amen? Kung meron kayong plano sa buhay, mas may plano sa iyo ang Panginoon. Amen? Yan yun. Kaya patuloy tayo magpatiwala lang sa Panginoon. Struggles, sisiw lang yan. Pagdadaanan nyo lang yan, bukas pagtatawanan nyo na lang yan. Ngayon lang yung hirap. Ngayon lang yung masakit. Ngayon lang yung pagdurusa na pagdadaanan ninyo. Pero someday, pag dumating ang panahon, no? Ang second coming na ang ating Panginoon, dun sa langit, tayo magsasama-sama. Tayo ay sama-sama na mananalangin, mananampalataya. No, wala nang problema. Amen? Wala nang problema na mararamdaman. Wala nang sakit, wala nang hapdi. No more struggles. Pananampalataya. Kahit paulit-ulit ko sabihin to, ito lang ang isipin natin. Tayo ay magtiwala sa ating Panginoon sa kanyang mga plano. Diba? If you have your expectation, God also have His expectation from you. On what? To have faith in Him, no matter what is the circumstances, no matter what is the situation you are going through. Think of it. Bago mo palang mapagdaanan ang problema na yan, alam mo malalagpasan mo yan. Alam ko rin ng Diyos na malalagpasan mo yan. Sabi nga ng ilan, walang problema na binigay ang Diyos na hindi natin kayang lagpasan. Ang kailangan lang natin gawin, magtiwala. Amen. Unang punto para sa umagang ito ay, first point, okay, you have to be honest with God. Kailangan mo maging honest, tapat sa ating Panginoon. No? Sa in-between, kung meron tayong kahiligan, kailangan nating tapat tayo sa Panginoon. Huwag tayo magsisinungaling, okay lang ang Panginoon. Sabi nga sa isang libro, it's okay not to be okay. Huwag kang mahiya sabihin sa ating Panginoon na, Lord, hindi ako okay, tulungan mo ako. Gabayan niyo ako. Huwag niyo po akong pababayaan. It's okay to ask God for His guidance. It's okay to ask God. Huwag kang mahiya. Kung meron ka mang problema sa buhay, or nais na ipagdasal sa ating Panginoon, magdasal ka. Sabi nga dito, lahat ng nagmamahal sa ating Panginoon ay diringgin niya. Papakinggan niya. Diringgin niya ang bawat panalangin ng tao. Amen? But you have to be honest. Also in confessing, you have to be honest. You have to be detailed with your confession. So that someday hindi mo to ulit gagawin at para malaman mo na ito ay kasalanan mo. Para alam mo. Amen? Kung bakit kailangan detail, para alam mo kung ano yung nagawa mong kasalanan. Mahirap yung, Lord, patawarin niyo po sa aking kasalanan, Lord God. Yun lamang po, in Jesus' name, praise, amen. Mahirap yung ganun. Anong kasalanan? Diba? Ang pagiging detail sa pag-confession ay hindi para sa Diyos. Para sa iyo yun. Kasi ang Diyos ay alam na niya lahat yan. Alam na niya ang kasalanan mo. Alam na niya kung ano magagawa mong kasalanan. Ang gusto lang ng Diyos ay detail by detail mo gawin at sabihin sa Kanya kung anong kasalanan niya yun. That's why there is confessions. Diba?
Hindi sapat yung shortcut, patawarin niyo po ako sa aking mga sala. Amen. Hindi yun. You have to know everything. Para masabi mo sa sarili mo at masabi mo sa ating Panginoon, detail by detail, na tapat ka, na sincero ka, di ba? Sincere ka, na nagko-confess sa ating Panginoon. Amen? You have to be honest in God. Diba? Kailangan mong maging honest sa ating Panginoon. Kaya kung ano man nangyayari sa inyong buhay, let God knows, even He knows. Huh? Let God knows, even He already knows. Amen? You have to be honest, even He knows already. Diba? Sabi nga dito sa 1 Peter 5 verses 1 Peter chapter 5 verses 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Pagkatiwala nyo, ibig sabihin nyo lahat sa Kanya, ang inyong pangangailangan, ang inyong paghingi ng kapatawaran, lahat detail by detail. Sabihin mo, huwag ka maya. Because, sabi nga dito, Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Dahil ano? Bakit? Mahal ka niya. Hindi siya magbibingi-bingihan, no? Dinidinig niya lang yan. Ang kailangan mo lang manalangin. And syempre, magtiwala. Paulit-ulit. Pero, kailangan natin isuksok sa ating mga kokote, sa ating isipan, ang mga ito. Amen? Sa Matthew 11, verses 28 to 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan. Sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin nito, pag meron ka problema, lumapit lang tayo sa Kanya. Inisa-isa na ito, lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. Sinabi nito. At pinangako niya, sinabi niya na tayo ay bibigyan niya ng kapahingahan. Amen? Kaya magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Sapagkat mayroong pag-asa, ang binigay ng ating Panginoon ay pag-asa. Pangalawang punto ay, learn from those who have come before you. Who are those people who come before you? Is it your pastor? Is it your colleague in the church? No. It's Jesus. Lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga sakit, sugat, pangungutya ay naranasan ng ating Panginoong Hesus. Lalo-lalo na ang temptasyon ng demonyo ay naranasan na rin ng Panginoon. At ang sabi dito sa ikalawang punto ay matuto tayo sa mga taong noon. To emphasize that is Jesus. Lahat ng ginawa niya. Diba? In Romans 15:4-6, anumang nasa kasulatan noon, panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ipagkaloob nawa ng Diyos na Siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus. Upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri
sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus. Kung ating babasahin ang Eskriptura o ang salita ng Diyos o ang Biblia, marami rin, bukod kay Jesus, marami rin nagkaroon ng problema, marami rin mga disipulo at mga kanyang tagasunod, di ba? At naniniwala sa kanya at nagkaroon pa rin ng mga pagsubok sa buhay. Amen? Even Paul. Sinabi niya yun sa Philippians. Di ba? Na hindi naging madali ang daan na kanyang tinahak. Ngunit siya'y masaya na sinunod niya ang Panginoon. Diba? Siya'y may sakit. Marami ng pagkakataon na nakulong siya. Mga struggles hanggang sa dumating ang panahon na hanggang siya ay pinugutan ng ulo. Amen? Siya ay nanatili sa kamay ng Panginoon at nanatili na ikalat at ibinahagi sa bawat sulok ng mundo ang salita ng Diyos hanggang siya'y namatay. Ang layunin ng Panginoon kung bakit kailangan natin magkaisa ay para someday sa langit ay sama-sama na tayong magpupuri sa ating Panginoon. Amen? Pangatlo, you have to stop blaming yourself. Amen? You have to stop it. Huwag mong sisihin lagi ang iyong sarili. Kung may mga bagay na hindi ka nagawa, o di kayo may mga bagay palpak sa buhay mo dahil sa kagagawan, huwag mong sisihin ang sarili mo. One of the lies of Satan is to get you believe that God isn't doing something fast enough in your life and it is your fault. Yan ang gustong paniwalaan, yan ang gustong sabihin ng demonyo sa iyo. Which is kasinungalingan yun. Na walang ginagawa ang Panginoong Jesus sa buhay mo, kaya kaganyan. O di kaya in between problems, tahimik lang ang Panginoon at sasabihin ng demonyo sa iyo na wala yan, wala ka, hindi ka mahal ng Panginoon. Satan is full of lies. Punong-puno na kasinungalingan ang demonyo. Kung ikaw ay ignorante sa salita ng Diyos, malamang siguro nauto ka na nito. Kaya mapalad ang mga nakakaunawa at alam ang salita ng Diyos, sapagkat alam nila kung sino ang kanilang sinasampalatayaan. Alam nila kung sino ang Diyos at ano ang kaya niyang gawin. Pag may mga bagay o saka mga plano sa buhay na hindi nasunod, pray and follow God. Amen? Huwag natin hayaan din ang mga tao sa ating paligid na kutyain tayo pag tayo ay nagkamali o di kayo nasa kalagitnaan tayo ng pagsubok. Pinabayaan ka ng Diyos mo. Ang sabi mo, hindi ako pinabayaan ng Diyos. May pinagdadaanan lang, pero malalagpasan ko rin ito. Amen? Satan is also using people around you para i-down ka. Ba't sabi nga ng Panginoon, entertain mo lang ang mga positive things. Huwag mo entertain mga negative. Mga negatibo sa buhay na nanggagaling sa mga tao. Kung meron kang narinig at pag-uugali na nanggagaling sa ibang tao na kinukutya ka dahil sa pag-uugali mo, kung totoo naman,
Huwag mo nang patulan yung tao na yan, improve mo na lang. Amen? Walang away, walang bulok. Patunayan mo na lang hindi ka ganong tao. Amen? If things go sideways, don't blame yourself. But ask God for guidance and to help you na bumangon. In 1 Corinthians 2, 9-12, diba? Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mga mata o naririnig ng tainga ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inahanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y ihahayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, hindi ang espiritu ng sanlibutan. Take note of this verse, diba? Of this line. Kundi ang espiritu na nagmula or mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Ibinigay ng ating Panginoong Diyos once na tumanggap tayo, no? This was discussed before sa baptism series natin. Once you accepted God, no? God gave us a spirit. For what? As a guidance. Diba? Madalas, kapag hindi natin alam ang gagawin, tayo nagdadasal. Amen? Ito ang banal na espiritu, ang patuloy na gumagabay sa atin para gawin ang wasto. Amen? Kaya kailangan natin ipagkaloob ang ating mga buhay sa ating Panginoong Jesus na walang pag-aalala sa kinabukasan, kung anumang idulot na o di kaya ibigay ng kinabukasan, huwag tayong mag-aalala at manatili lamang tayo sa ating pananampalataya, sa ating panalangin, sa ating Panginoon. Doon lamang tayo manatili. Fourth, you have to believe and trust. Diba? As a Christians, yan ang kailangan natin. We have to walk by faith. Stand in faith. Fight in faith. Diba? You have to walk the talk. Diba? Sabi nga dito, you have to walk the talk. If you share the gospel, you have also to do it. Kailan mo rin gawin ito sa buhay mo. I-apply sa iyong buhay. Hindi lang sapat na nag-share ka lang. You have to also na apply. Application. Kaya mga may reflection, may devotion, reflection, and application. Hindi man to kaagaran, automatic na mangyayari, na automatic magagawa na natin to. Pero, you take it step by step. Kumbaga sa dan, step by step. In 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Kung sisimulan natin na hindi natin pagtuunan ng pansin ang kahirapan o pagsubok na nandiyan sa daan natin at pati at ang ating mga paningin at ating attention ay ilaan natin sa ating Panginoon, hindi na natin kailangan mag-alala. Mas gagaan na ating buhay. Tatanggalin ninyo sa isipan ninyo ang pag-aalala sa bukas. May ilan sa atin na nagtatanong, can Jesus help me? Will Jesus help me? The answer is yes. He will help you. Just trust in Him. Have faith and let go. Let go.
Amen. And fifth point is remember Jesus. Amen. You have to remember Jesus. In everything you do, you have to remember. Remember Him. Continually. Consistently. Because in the first place, you know that He will never leave you, nor forsaken you, and He will be with you till the end of days. Amen. Sabi nga sa Acts 2:32 to 33, at dito'y ipinakita, di ba? Dito ipinakita. Kaya't dapat lamang, no? Sa 32, ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa mga pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin tulad ng inyong nakakita at naririnig. Sa Acts 36, no? Sa Acts 2, verse 36, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Amen? Amen tayo dyan? Diba? Kaya kailangan natin na maalala ang ating Panginoong Jesus. Dahil lahat ng hirap, pasakit, pangungutya, pagtatraidor, at tentasyon ay naranasan na ng ating Panginoong Jesus. And we have also to remember that Jesus is the reason why we still here, why we are still breathing, why we are still loving, and why we are still caring. Because Jesus showed us love, hope, and care. Through what? Through His sacrifice on that cross. Na dapat tayo ang nandoon. Pero dahil mahal niya tayo, siya ay nandoon. Siya na ang humarap sa lahat ng sakit na dapat lamang na para sa atin. Yung mga sugat na yun, dapat sa atin yun. Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, siya na ang umako para hindi na natin pagdaanan. Amen? Palakpakan natin ang nag-isang Panginoon. Palakpakan natin. Diba? Iba talagang Panginoon. Lalo na kapag siya ay nandito sa ating buhay. Iba kumilos ang Panginoon. Minsan nakakagulat, minsan masaya, minsan di mo ina-expect. Ganon ang ating Panginoon. Ang mga ibon nga sa ating kapaligiran, hindi niya pinabayaan. Tayo pa kaya, mga anak niya? Kung iisipin mo, no? Mga palaboy-laboy sa daan, pinabayaan ba niya ito? Pero makikita niyo, meron pa rin sila nakakain, meron pa rin sila naiinom. Amen? Wag tayong parang konting hirap lang, maglulugmok na tayo. Konting sakit lamang, hahagulgul na tayo doon sa isang sulok at doon na lang tayo at hindi na tayo muling babangon.
Huwag tayong ganun. We keep fighting. We keep standing. Even how deeper we fall. Kailangan natin tumayo. If you are climbing a mountain at nadulas ka at dumulas ka at patuloy-tuloy kayo sa baba, focus on the top of the mountain. Huwag kang susuko, akyatin mo ulit. Being a Christian is not having a perfect life. Being a Christian is not having no problem life. But being a Christian is being strong even everything doesn't make sense. Having a faith in God kahit na alam nating at naguguluhan na tayo. Amen. Conclusions. Number 1, be patient. Dapat mapasensya ka sa lahat. Amen. Kailangan mapasensya ka sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng pagdadaanan mo, kailangan mapasensya ka. Amen. Pangalawa, kailangan mo ng faith, paniniwala, at pagtitiwala, trust sa ating Panginoon. And lastly, pray. Dapat din nawawala yan sa ating araw-araw na buhay, ang pagdadasal. Ang ating pagdadasal ay komunikasyon sa ating Panginoon. There's no needs, you don't need saints, you don't need na pumunta na simbahan para magdasal lamang. Pwede mo itong gawin kahit saan. Kahit nga sa banyo, pwede mong gawin to. Bago matulog, kumain, pagkagising. Every time, anytime. The line is open. 24/7. God is working. And God is listening. And God is hearing you. Amen. Nawa po ay sa ating pinagbulay-bulay ngayong umaga ay may natutunan tayo, no? Na tayo ay magpatuloy despite ng mga delubyo o mga kasakitan sa ating paligid, no? Patuloy pa rin tayo dapat na manampalataya, magtiwala sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus ang siyang magpapagaling, ang siyang magbibigay kapatawaran, ang siyang magbibigay buhay sa ating lahat. Patuloy natin ibahagi ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panibagong umaga na naunawaan namin, Lord God, ang iyong salita na pumapatungkol sa aming pananampalataya, Lord God. Nawa po, basbasan niyo po kami at gabayan. Kung kami man ay nasa kaligitnaan ng pagsubok, Lord God, ang mga taong walang mga trabaho, Lord God, kayo po ang magpuno ng kanilang panangangailangan. Itago niyo po at protektahan niyo po sila, Lord God, sa kapahamakan, Lord God. Nawa po kayo magsilbing gabay.
at ang inyong salita ang siyang maging kanilang boses, Lord God. Upang lagpasan ang mga problema sa aming paligid, sa aming buhay. Ito lamang po aming samot dalangin. Nagpapasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po ay maganda pong umaga. Bago po tayo tumungo sa ating banal na hapunan, gusto ko lamang pong bumasa ng isang salin sa Matthews 26 verses 26 to 28. Matthews 26 verses 26 to 28. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan." 27. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami." Tayo pa'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami ay humihingi ng tawad, Lord God. Inilalaan po namin ang oras na ito para humingi ng tawad, Lord God, sa mga kasalanan na gawa namin this past few weeks, Lord God, at this past few days, Lord God. Kung meron man kami nagagawang kasalanan. Let's give this time our confession with God. Lord God, kung ano man ang kasalanan na nagawa po namin, Lord God, humihingi po kami ng kapatawaran, Lord God, sa inyo. Taos puso po namin kaming humihingi ng tawad po sa inyo, Lord God. Lord God, sa aming pagtanggap, sa aming pagkain at pag-inom ng tinapay at ubas, nawa pa ibasbasan ninyo ang mga ito, Lord God, na siyang sumisimlo ng inyong katawan, ng inyong dugo at ng inyong sakripisyo upang sa aming kapatawaran, Lord God, na kami ay manumbalik sa inyong piling, Lord God. Kami ay manumbalik at masiayos ang aming relasyon sa inyong Ama sa langit, Lord God. Ito lamang po aming sapat dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po natin kanin at inumin ang tinapay at ang ubas. Habang ang ilan ay kumakain at umiinom or nagkakaroon at sasagawa ng banal na hapunan ngayong mga oras na to, tayo po ay dadako na sa ating aawitin sa umagang ito. Servant is listening over and over.
together na. Sing to me, Lord, servants listening over the noise. I hear you whispering, my best come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Forever safe. Forever safe. Sing together. Jesus Church. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Maraming salamat po no sa mga taong nandirito pa rin no paulit-ulit kahit paulit-ulit. Maraming salamat no na kayo ay nagsisigayak bago ang service no. Kahit na nasa tahanan tayo ay tayo pa rin ay nagbibihis no, naggagayak para mas feel natin na sa Sunday service talaga tayo no. Tapos yung mga taong gumigising ng 5 a.m. kasi nag-aabang na ng 9 a.m. service kasi naggagayat na. Nako, napaka ganda po ng mga ganong gawain na hindi tayo nagpapalit, no? Hindi tayo nagpapakasimple sa mga ating pananamit, lalo-lalo na kahit alam natin na sa bahay lang tayo. No? At patuloy pa rin tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Pagpapakan po natin bawat isa. At higit sa lahat, palakpakan po natin ang nag-iisang Panginoon na si Jesucristo. Okay? So, nawa ay meron kayong natutunan sa araw na ito, no? Bago tayo ay tumungo sa ating closing song, ay tayo po ay magbabasa muna ng isang salin sa Mark 16, verses 15 to 16. Sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas,
ang sino mang hindi sumampalataya ay hahatulan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa panibagong araw at linggo na ito, Lord God. Lalo na itong Sunday service, Lord God. Nawa po ay gabayan niyo po ang bawat kapatiran, Lord God, sa bawat dako ng mundo, Lord God, sa bawat tahanan nila, Lord God. Nawa po ay protektahan niyo po sila, ilayin niyo po sila sa kasakitan, Lord God, di lamang ng COVID-19 at kundi ang mga kasakitan na pwedeng magpanghina at magdulot ng kamatayan, Lord God. Basbasan niyo po ang bawat pamilya na nasa tahanan. Nawa po is kayo po ang gumabay, kayo po maging sentro, foundation ng mga ito, Lord God, upang mahahanap nila ang kapayapaan, mahanap nila ang kaisahan, no, sa loob ng kanilang tahanan, Lord God. Nawa po, Lord God, no, pasustansyahin niyo po, Lord God, ang bawat katawan, ang bawat kalusugan ng bawat miyembro na nandito, Lord God. Kayo po ang humbog, kayo po ang magsilbing gabay, Lord God, sa kanilang mga ginagawa, Lord God. Nawa po ay sa mga susunod pa po na Sunday service, Lord God, kayo po ang promotekta, Lord God, at maisagawa ito ng maayos, Lord God. Kayo po ang manguna, kayo po ang sumuporta, kayo po ang maging sentro ng buong ito, Lord God. Ito lamang po ang salamat dalangin na may pasasalamat sa Panginoon Jesus. Amen. Tayo pa ay dadako na sa ating closing song. the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God's not dead, He's surely alive. He's living
Muli ay maraming salamat po sa lahat ng nanood, no. See you again next Sunday, no, para sa ating Sunday worship service here on our YouTube channel. Live streaming starting at 9 a.m. in the morning. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat at pagpalain tayo ng buong may kapal. Mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso.